May 9 Huwebes, magandang umaga po. 2 araw matapos magbuga ng abo ang Bulkang Mayon, naibaba na ang labi ng Pilipinong tour guide na namatay sa insidente. Hinihintay namang madala sa Camp 1 ng bulkan ang mga bangkay ng 4 pang nasawi. May news to go si Micaela Papa live. Micaela. Karahawi na ibaba na sa wakas ang labi ng Filipino tour guide na si Jerome Berin. Isa siya sa 5 nasawi na climber sa ash explosion ng Bulkang Mayon noong Martes. Tuloy-tuloy na naglakad ang buong tropa ng Philippine Army buong magdamag hanggang makarating sa Camp 1 ng Malilipot Trail alas 4 ng umaga. Alas 7 ng umaga, nai-airlift na ng rescue helicopter pababa sa Tactical Operations Group Headquarters ang labi ng Filipino tour guide na si Jerome Berin. Dinala ang kanyang labi sa Funeraria Salvacion sa Legazpi. Mismong ang kanyang tiyuhin ay umakyat sa Mayon kagabi upang tumulong sa rescue efforts. Hinihintay pa ang pagdating sa Camp 1 ng Malilipot Trail ng 4 pang labi ng mga nasawing dayuhang climber. Dahil sa insidente, sinabi ni Albay Governor Joey Salceda na balak nilang magpasa ng ordinansa na permanenteng ipagbabawal ang pag-akyat sa Bulkang Mayon. Sa ibinabalak na ordinansa, pati raw ang mga tour agency mananagot. Perpetually prohibited na ang crater climbing. We find that they provided tour guiding up to the crater, so they also went to the crater. And therefore, that is also proof. It's going to the crater that will be penalized. Karahawi hinintay na rin ang pagbaba ng huling surviving Thai climber. Sa pinakahuling ulat, approaching Camp 2 na ng Lidong Trail ang rescue team kasama ang Thai climber na hirap daw makalakad dahil sa pagod at pilay sa kanang siko. Karahawi? Yes, Mika, ano ba yung policy ng local government diyan sa pag-akyat sa Mount Mayon noon nung umakyat itong mga sinawing palad na climbers na ito? Bawal ba talagang umakyat sa Mayon? Bawal lang umakyat sa crater? Meron bang danger zone na bawal puntahan? Meron lang patakaran dati, yung permanent danger zone na bawal ang human activity within 6 kilometers of the crater. Ang human activity defined as pagtatayo ng mga bahay, pagtatayo ng establishment, sa pagtatanim, yung mga ganon karano. Pero yung paglalakad palapit sa crater, dati walang patakaran doon. Dati, as close as they want to the crater, as much as they want to risk, ganon yung pwede sa mga climbers. Kaya naman, sinasabi nga ni Governor Joey Salceda, itong insidente na ito ay isang wake-up call at magpapatupad na nga sila ng panibagong ordinansa para nga ipagbawal, kasi dati basta alert 0 ang FIVOX, kumbaga walang alert, wala daw risk, so pinapayagan na makaakyat ng gaano man kalapit itong mga climber na ito, Kara. So simula ngayon, ipagbabawal na nila ang crater climbing, pero pwede pa rin umakyat sa Mayon, wag lang malapit dun sa crater, ganun ba? Hindi simula ngayon, Kara. Paplansyahin pa nila ito. Gagawa sila ng ordinance, didetalyihin pa nila kung hanggang saan lang makalalapit yung mga climbers. Hingi daw sila ng recommendation sa FIVOX para dun sa minimum distance. So, na maximum distance lang pala na pwedeng akyatin ng mga climbers. Samantala, yung mga ibang activities naman katulad ng ATV, dati pa naman may mga regulations dito yung ATV, hanggang sa lava flow lang ng Bulkan Mayon. Hindi sila pwedeng makalapit sa crater, Kara. At paano nila mamomonitor kung hanggang saan naaabot yung mga climbers? Meron bang mga stations na nakatalaga doon sa taas na magmo-monitor kung meron lalagpas? Kara, iyan yung mga detalye na sa ngayon hindi pa natin alam, no? Nung tinanong natin kahapon si Governor Joey Salceda, kasi sinabi niya na napakahirap i-monitor nitong mga climber na to dahil nakakalusot basta gusto daw pinipilit nilang makalapit sa crater. Katunayan ay may ulat nga daw na yung mga ibang tour groups na nag-offer ng crater climbing hindi naman daw accredited ng Department of Tourism. So ang nabanggit ni Governor Joey Salceda kahapon, as much as possible, imo-monitor nila yung 3 jump-off points at yung mga detalye kung paano na nila malalaman kung hanggang saan lamang umaabot itong mga climber na to. Ito yung mga detalye na aabangan pa natin sa mga susunod na linggo, Kara. Maraming salamat, Micaela Papa.